Good morning mga kapwa farmers. So nandito naman tayo sa aking farm dito sa taniman ng saging, itong Cardaba. Ayan po. Saka kalilinis ko lang dito nakaraan pero hindi pa po natapos kasi medyo may busy pa. Ayan. Kita nyo po. Ayan o. Yung mga tanim kong Cardaba. Pero dito sa gitna, ayan. Ayan po. Ayan o. Medyo marami pang gunoy at saka maraming damo na tumutubo, maraming vines, mga weeds na tumutubo. Ayan. Ayan po. Medyo masikip pa sa mga halaman na na tumutubo. Ayan, mga saging, Cardaba. Ayan. Ayan po. Dito muna tayo kasi malinis. Ayan, medyo malinis na. Ayan po. So ang aking gagawin dito is linisan ko to, at saka dito mapansin nyo, ayan yung line ng Cardaba. Ayan po, dito sa gitna. Ayan, kung mapapansin nyo, merong space. So tinamnan ko na yung iba ng kamuting kahoy. Ayan, yung mga kamuting kahoy na. Ito po. Ayan, may laman na yan. Ayan, taas na. So ito gagawin ko, lagyan ko ng gitna nito. Ayan, dito sa kabila meron yung ditong niya, yung space ng saging, lagyan natin ng intercrop na kamuting kahoy. Ayan, para hindi masayang yung space. Ayan po, para habang yung saging natin is hindi pa namumunga, meron tayong harvestin na kamuting kahoy. Ayan, ayan po. So ayan, at saka balak ko rin maglagay dito ng intercrop na napier grass, para kasi may pagkain yung mga kambing. Ayan, dito sa gilid niya lagyan natin ng napier grass. Ayan, para hindi masayang yung space, kasi medyo malapad yung space sa gitna ng saging. Ayan o, nakikita nyo. Ayan po. So dito naman tayo pumunta sa hindi pa nalinis. Ito, mapapansin nyo, daming hagunoy. Saka alam mo, ito po yung hagunoy na tinatawag. Ayan. Okay. Ito po, hindi pa nalinis. Ayan, nakikita nyo. Medyo pa, hindi pa malinis. Ayan. Saka mapapansin nyo dito sa bandang gitna, hindi na to Cardaba, na to, tundal. Nagyan ko kasi kulang yung yung saklings na tinanim ko dito. At saka dito naman is native na saba na variety. Dito na nanggaling. Ayan, native na saging na saba. Ayan, hanggang dito yan. Samahan niya ako, medyo masikip itong mga laman na tumutubo. Ayan o. Ayan. So ayan, kung mapapansin nyo, ayan o. Hanggang dun sa kabila na pinanggalingan natin. Ayan po. Yung iba dito is matangkad na, pero yung iba liit pa. Kasi yung suckers na tinanim ko dito hindi naman pare-pareho. Iba malaki, iba maliit naman. Ayan o. So ang purpose ko dito kung bakit ganon siya na hindi ko pa nilinisan, kasi gusto ko kasi yung mga halaman na to is magiging fertilizer niya na.
pag ano siya, mabulok, pag nilisan ko to, mabulok yung mga dahon, maging serve as fertilizer na siya, organic. So hindi na natin kailangan mag-apply ng synthetic na fertilizer. Ayan. Ayan. Kasi yung halunoy, rich ito sa nitrogen pag nabulok yung dahon. At saka yung mga halamang damo. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. Ito yung isang kahon na tinatawag dito. Yung isang linya. Ayan. Saging pulahat to. Pero dito yung sa gilid niya, ito mapapansin nyo, yung mga tundal na saging. Ito, mga tundal na to, ang ganda lang dito sa tundal kasi mabilis itong mamunga. Yan nagbunga na siya. At saka yung mundo, ayan, di dyan sa kabila, makikita nyo yan, mga mundo yan, isang hilera din yan. Ito. So yung gilid niya is tundal pa na saging. Ayan po. So ang advantage naman pag may tundal at saka saba, yung saba kasi 11 to 12 months yun namumunga. Pero yung tundal 10 to 11 months yata, hindi ako nagkakamali. Pero mabilis yung tundal kumpara sa saba. Ayan o. Ayan po. Ito, mundo to. Ayan, yung bunga niya. Zoom na natin. Maliit siya pero masarap to. Pag niluto natin, nilaga. Ayan o, masarap kainin. Ayan, maliit pero masarap. Ayan. Ayan po. So, mga kapo-farmers, ito lang muna. Willing din ako makinig sa mga suggestions nyo kung anong dapat kong gawin dito na lagay na intercrop na mga tanim na makasalungat doon sa saging. Kumbaga yung ano niya, intercrop plants. Pwede kayong mag-suggest. Comment lang po sa comment section below. I'm glad po na makatanggap ng inyong mga suggestions po kung anong maganda dito sa aking farm, ano yung dapat i-innovate ng mga pananim para maka-income din tayo sa ating farm. Ayan po, ayan lang muna. Maraming salamat po. Have a nice day.